Attorney Neri, thank you for granting Newswatch Plus this interview. Let me start first, your overall assessment dito po sa naganap na submission of merits ng prosecution, sir, dito sa confirmation of charges hearing. Yes, Tristan. We're very more than happy actually and more than satisfied sa presentasyon ng prosecution at ng counsel for the victims. Methodical ang pag-present ng prosecution, coherent. Nilabas niya yung 4 na elemento ng crime against humanity, widespread or systematic attack. Pinakita niya yung mapa, di ba? Against civilians, di ba? Pangatlo, yung as pursuant to a policy. Yung policy niya two-pronged eh. May policy si President Duterte na ina-announce. May policy din siya na na papel, yung Oplan Double Barrel, yung Memorandum Circular 16. And pang-apat, with knowledge of the attack, yung pang-apat na elemento, di pinakita niya, not only did he know about the attack, he ordered it, and not only did he order it, may reward pa, may promotion pa, may i-encourage it, may amnesty, may pardon, and of course, he funded it. May pondo na binibigay. So, grabe yon. Very strong yung ebidensya na yon. At para sa amin, nalahad niya ng malinaw yung mga 4 na elemento at sinabi niya ano ang mga ebidensyang ipipresenta niya sa trial, kung magka-trial man, witnesses, insider witness, and of course, ang mga dokumento na ilalahad niya. Okay. Sa pagkakalahad din po ng prosecution, naniniwala ba kayo, sir, matibay yung kaso laban sa dating Pangulo? Ang tibay-tibay talaga. Para sa akin, kung may trial ito, ano kaya ang counter ni President Duterte dito? Halimbawa, anong ika-counter niya doon? Hindi naman talaga widespread, hindi naman talaga systematic, di ba? Ano kaya sabihin niya? Yung mga sinasabi ko, hindi naman policy yon, joke lang yon, hyperbole lang yun, which is of course, yun ang kanilang last resort doon. And hindi niya alam na may mga namatay with the knowledge of the attack. I doubt it. But anyway, ginamit na nga nila yung hyperbole. Sabi nila, hyperbole lang yung joke. Alam nyo, kung mag-joke ka at walang namatay, pwede sigurong sabihin na wala naman namatay, tawanan na lang tayo. Pero nag-joke ka, tapos libo-libo ang namatay. Tingin ko hindi papalusutin ng korte yun na parang, joke lang yun. Libo-libo ang namatay. Tapos, after 1 year na nagjo-joke ka pa ulit-ulit, libo-libo ang namatay, hindi ka man lang huminto. Na, teka muna, yung joke ko pala, may mga namamatay. Walang ganun eh. Ilang taon niyang ginagamit yung joke na yan, di ba? So, hindi lulusot sa korte, napakahina ng depensa, yung hyperbole lang yon. And ito pa, kahit siguro supporters ni President Duterte, hindi naniniwalang joke yun. Alam nila, intention niya talaga yun. Kaya nga maraming sumuporta sa kanya dahil ang patakaran niya, kill, kill, kill sa mga drug addict. So, I guess, in the end, wala akong nakitang maniniwala na si President Duterte nagdo-joke lang o hyperbole lang yung mga public pronouncements niya. Okay, and syempre sabi rin po ng mga kaalyado ng dating Pangulo, they're taking him literally yung mga pahayag daw po ng dating Pangulo. And they're not so convinced with the videos presented na galing mismo kay dating Pangulo yung policy. Very easy, very easy. You take it literally at sabihin ko, libo-libo ang namatay. So parang joke lang yan every time he repeats it. Joke. Kaya yun, hindi papalusutin ng korte yun na parang otherwise you get away with it. Di ba? Nagutos ka, maraming namatay. Tapos sabihin, joke lang, absuelto. Wala akong nakitang ganong kaso. So yeah, it's very, very weak defense. Yung ang defense mo, yung defense mo, you misinterpreted it. Tingnan nga natin kung anong tingin ng mga judges pag nakita nila yan. Siyempre sa mga judges, utos yun. Parang hindi nila nakita na parang joke yun o hyperbole lang yun. So anyway, gamble sa kanila yan. Kung gusto nilang ganun ang depensa nila, pero para sa akin, kung yun ang depensa mo, mahina talaga yun. Hindi ka ma-acquit because sabi mo nag-joke ka lang. Sir, last na lang po. Katabi nyo kanina sa public gallery yung mga biktima rin po ng drug war. Yeah. At kumbaga, naging emotional sila when the representatives are recalling yung mga iba't ibang insidente. Ano po ang siguro nararamdaman nila na
humantong na dito sa ICC at narinig na rin yung kanilang mga kwento? Siyempre, masaya sila na may confirmation. Kasi last year pa to pina-motion si President Duterte, di na-postpone, at least natuloy. Pero at the same time, mixed emotion sila pag marinig nilang kwento kasi nare-relieve nilang experience. Nakikinita nila sa kwento doon sa paano pinatay yung biktima. Yung pumunta na sa pintuan, inaawat nung nanay, binaril pa rin sa ulo. Yung mga ganon, na-imagine nila yung mga kaanak nila. Lalo na may kwento doon, binalot ng packaging tape. Diba? Yan ang pinaka-cruel na pagpatay. Yung isuffocate mo siya, dahan-dahan siyang nawawalan ng hininga. Imagine nga ng lahat na nanonood ngayon, gawin sa'yo yan. Lagay ka ng plastic dito. Tapos, grabe yun. Ako, na-imagine ko nga yun Kahit na wala naman akong kaanak na namatay ng ganyan. So, lalo na ngayon sa biktima, no? So, ano yun kasi may mga kaso kasi dito na binalot ng packaging tape yung ulo So, really, ano rin sa kanila na bumabalik. Yun ang problema lang sa victims kasi masasariwa ulit yung kwento kung paano walang awa at karumal-dumal na pinatay yung kaanak nila. Pero alam na nila na yun ang proseso. Kailangan gawin yan. So, talagang nandito sila. Ituloy na lang nila ang laban dahil yun ang panawagan ng kanilang kaanak. Magkaroon man lang ng hustisya ang kanilang pagkamatay. So ano na lang po ang inaabangan nyo or mga gagawin nyo pa pong paghahanda, if any, para sa mga future proceeding? Kami, maghanda na kami sa trial kasi medyo tingin namin more or less sigurado na mako-confirm ang charges. So I guess yun na yung next stage. And hopefully, kung makapag-decide ang pre-trial chamber by April, as the rules say 60 days, hopefully, magkakaroon na ng trial, maka-appoint na sila ng trial chamber. Kasi iba naman na korte yung magta-trial na, hindi na yung pre-trial chamber, yung trial chamber na. So, sana by the end of this year, simula na ang trial. May kailangan din po bang support from the Marcos administration, for example, para makapag-participate talaga if aabot sa trial yung mga involved dito or mas private efforts po siya? Mahirap kasi yun kasi kukulayan na naman nila kung suporta ni President Marcos. So far, nag-manage naman kami dito, walang suporta, walang anything. Kung may gustong gawin si President Marcos hinggil sa issue na to, dandahan dun, ang human rights violations patuloy sa Pilipinas. Hindi naman natigil ang AJK o di presidente ka, di gawin mo ang lahat na hindi yan tumuloy at kung may nag-human rights violation sa Pilipinas, kasuhan niya rin. Siguro yun na yung pwede niya magawa. Anyway, resolved naman kami dito. Nung final namin ng 2018 yung kaso, handa naman kaming harapin. Wala naman kaming pondo, wala namang sumusuporta sa amin maliban sa simbahan. So ituloy na namin ito. Okay. Attorney Nery Colmenares, sir, thank you for your interview. Maraming salamat, Tristan.